Sinamahan ko si Papa magsimba. Hindi ngayong linggo pero sinamahan ko siya dahil birthday niya ngayon. Kaya sabi ko kay Papa, simba muna kami bago ang mga plano namin gagawin ngayong buong araw. Yes guys, dalawa lang kami kasi busy yung mga tao sa bahay dahil naghahanda sa birthday ni Papa. At dahil birthday niya ngayon, nag-request si Papa na dalawin muna yung mga namatay naming kamag-anak sa sementeryo. Kaya sabi ko kay Papa, bago kami dumalaw sa sementeryo, daan muna kami sa simbahan at dahil birthday nga naman talaga niya ngayon. Nagkataon naman na walang misa sa simbahan kaya ginawa namin nagdasal na lang kami. Ayan na nga naglalakad na si Papa pupunta kami sa sementeryo. Pero bago kami pumunta ng sementeryo, syempre bibili muna kami ng bulaklak. Hindi kasi kami nakapunta nung piyesta ng patay. Kaya yun, sabi ko kay Papa para kahit papano madalaw naman natin sila. Tsaka nag-iisip din si Papa sa pagdalaw sa mga kapatid niya, tsaka sa nanay niya, sa tatay niya. Yan na nga, pumili na kami ng mga bulaklak na dadalhin namin doon sa sementeryo. Kaya sabi ko kay Papa siya na lang ang pumili ng kulay. Total naman birthday niya ngayon. Sige, pagbigyan ko siya sa desisyon niya sa pagpipili ng kulay ng mga bulaklak para sa aming kamag-anak. Finally, ayan, nakapili na si Papa ng mga bibilhing mga bulaklak. Dilaw at saka puti nga pala ang pinili niya. So, ayan guys, makikita niyo yung cemetery yung pupuntahan namin. Sumakay na rin kami dyan ng tricycle at hindi ko na pinakita guys kasi sobrang layo na pupuntahan namin. At dahil medyo dulo yung kaila tita, kaila lolo at saka kay tito, ayan, sumakay na kami ng tricycle. Kahit pa paano nakarating kami agad, kahit medyo mainit-init yan. Ayan na nga sila lola, sila tita, nagdasal na rin kami dyan at saka nagtirik kami ng kandila, nagbigay na rin kami ng bulaklak para sa kanila. Kasi nung piyesta ng patay, hindi namin siya nadalaw, hindi namin sila nadalaw. Nagtirik lang kami ng kandila sa bahay. Nalulungkot nga si Papa ng mga araw na yon kasi sobrang namimiss niya yung mga kamag-anak niya, mga kapatid niya, yung nanay tatay niya. Sabi ko sa kanya, hindi kami pwedeng sumabay sa piyesta ng patay kasi sobrang dami ng tao. Alam nyo naman guys, pag senior, kailangan sobrang alaga na yan. Hindi siya pwedeng makisiksika sa dami ng tao. Okay lang sana kung medyo bata-bata pa at walang mga sakit. Eh si Papa, medyo marami ng sakit yan. Halos lahat ng sakit ay nasa kanya na grabe, di ba? Kaya kailangan alagaan si Papa. Kasi 69 years old na rin kasi si Papa. So kailangan ng doble ingat at saka doble pag-aalaga. Natagalan nga pala kami diyan kasi medyo ang dami ng mga dahon-dahon sa mga paligid ng lapida ng nila tita at nila lola. Kaya ang ginawa namin, inalis namin, nilinis namin ang mga kamay namin kasi wala naman kami dalang panlinis. So ang ginawa namin, inalis na lang namin mga damo-damo na nanakalat at saka yung mga dahon-dahon na lumilipad. Kaya nagtirik na kami ng kandila at saka nilagay na rin namin yung mga bulaklak. Nagdasal na rin kami dyan at nagdasal na rin si Papa para sa nanay tatay niya, sa mga kapatid niya. Ako na rin, nagdasal na rin naman kami, dalawa. Kahit papano, hindi na nag-iisip si Papa kasi yung mga nakaraang araw gustong gusto niya talaga pumunta dito. Kaya sabi ko sa kanya, sabay na lang sa birthday niya at saka sasamahan ko siya. Habang kami naman nandito sa sementeryo, dinadalaw sila tito at saka si lola, lolo, yung mga kapatid ko naman at saka sila mama na nasa bahay ay naghahanda para sa birthday ni Papa. Pagdating namin sa bahay, doon na lang kami kakain at hindi na kami kakain sa labas.